Magandang araw Pilipinas, narito ang inyong balita ngayong araw nito. Si General Bantag ay muling umingay sa mga balita matapos siyang magbigay ng matinding babala sa mga bias na mababatas. Sa isang press conference, ipinahayag ni General Bantag na hindi na niya papayagan pa ang anumang uri ng pang-aabuso mula sa politikong gumagamit ng kanilang kapangyarihan para sa pansariling interes. Ayon kay General Bantag, panahon na para managot ang mga mapang-abusong politiko sa kanilang mga nagawang kasalanan. Ipinunto niya na ang batas ay para sa lahat at hindi ito dapat baluktutin para lamang sa mga nakaupo sa kapangyarihan. Dagdag pa niya, magiging masigasig ang kaniyang kampo sa paghabol sa pananagot sa mga mambabatas na magpapatunayang bias at mapangabuso. Sa huli, umapela si General Bantag sa publiko na maging mapagmatsyag at mag-report ng anumang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Ano niya, ang pagtutulungan ng sambayanan at mga otoridad ay susi upang magsugpo ang katiwalian at mapanatili ang hustisya. Patuloy ang ating pagbabantay sa isyong ito at inaasahan natin ang agarang aksyon mula sa kinauukulan. Magbabalik kami pagkatapos ng ilang paalala. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa pahayag ng Department of Justice na alam daw nila kung nasaan nagtatago si General Bantag. Ang tanong, bakit hindi nila ma-aresto up to now kung alam nila kung saan ito nagtatago? Okay, so ito po, headlines ng Philippine Star. We know where Bantag is. DOJ. Okay? So, according to DOJ spokesman, Attorney Nico Clavano, they have information where Bantag is hiding as of now. Okay? Sabi niya, we are aware of his whereabouts. It's just that we know he won't allow himself to be captured alive. In-interview po siya, nag-attend siya sa isang news forum sa Quezon City the other day. Tinanong siya ng media, nasaan na si Bantag? Alam namin kung nasaan siya. Kaya lang, hindi siya magpapahuli ng buhay. Okay, so, medyo natatawa ako, pailing-iling na lang ko pagbasa ng news ito. Dagdag pa ni Attorney Clavano, it's also hard, ito parang, alam nila, kaya lang parang, nag-alanganin. Parang takot na lusubin kung nasaan si DG Bantag. Ngayon, parang ganon ang interpretation ko dito. I hope I am wrong. Sabi niya, it is also hard for us to place our law enforcement agents in a precarious or a dangerous spot. We hope to do this in the most peaceful manner. Alam nila kung nasaan nagtatago. Kaya parang tumatak sa isipan nila yung pronouncement ni DG Bantag noon na sabi niya, hindi ako magpapahuli ng buhay over my dead body. So itong sinasabi niya ngayon na hanggat maaari, ayaw nilang malagay sa alanganin ang mga law enforcement agents. Ganun ba? I-compare natin doon kay Pastor Apollo Kibuloy. Mga
loving people naman ang mga KOJC members. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, hindi naman violenting tao si Pastor Kibuloy. Ganon din ang mga KOJC members. Hindi rin mga violent people ang mga yan. Kaya lang, bakit dinalhan nila ng 2 battalions of Special Action Forces, mga the best among our policemen, mga warriors. Dinalhan nila. Ginamitan pa nila ng mga helicopters. Ginamitan pa ng drone, kung ano-ano pa. Bakit hindi nila ito magawa kay DJ Bantag? Kaya medyo, nag-iisip lang, napapaisip lang. Hindi niya sinabi sa media forum, he did not disclose the specific place kung saan nagtatago si DJ Bantag. Kaya lang, nabanggit lang na in a far-flung area where Bantag is surrounded by his supporters. So, saan itong far-flung area? Kung ako lang ang mag-isip, most likely, nandyan sa Cordillera. Okay. So, let's remember, ito lang, April. Last April, sabi dito sa, agents of NBI raided the alleged Bantag lair in Barangay Mines View Park in Baguio, but he slipped away from authorities. Nakatakas daw. I don't believe so. Hindi ako maniwala na magtago si DJ Bantag sa syudad. Warrior ito. Marunong. Remember, dating Marines, the fighting guest unit, hindi lang sa Armed Forces, US, basta Marines, talagang warrior yan. Plus the fact that he is an Igorot, inborn yung talent niya na marunong ito sa mga ganitong tagu-taguan. So, ito ang aking analysis, Baka, dalawa ito, Posibleng nagsasabi siya ng totoo. Posible ring palusot. Kasi, more than 2 years na mula nung na-issue yung warrant of arrest hanggang ngayon hindi pa rin nila. So, ang media, palaging nagtatanong, alangan naman nasabihin ni Attorney Clabano, we do not know where he is. Adi, failure of intelligence. So, maganda na rin yung gano'n na, alam namin kung nasaan siya. Kailangan ingat lang kami dahil baka madugong labanan ang mangyari. Kawawa naman ang mga law enforcement agent. So, medyo mas magandang sagot na ganon. But, opinion ko lang ito, baka palusot lang yun. The truth is, hindi nila alam kung nasaan. Kasi kung totoo yung sinabi na alam, I don't believe so na mag-atubili sila na i-raid kung nasaan siya. Parang natatakot na ang gobyerno kung ganun. Kasi fugitive yan, may warrant of arrest. Yun na nga, nagawa nila yung ganong overkill kay Pastor Kibuloy. Wala akong nakikitang dahilan na hindi nila puntahan yung pinagtataguan ni DJ Bantag kung totoong alam nila. Most likely, hindi nila alam kung nasaan. Okay, so, kung totoo naman na alam nila, baka, kasi, kinukunik ko kay Pastor Kibuloy, ganun na lang yung intention nila na huliin at all cost, kaya dinala na. Baka totoo yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na may kamay ang US authorities
Gustong-gusto talaga ng US na mahuli si Pastor Kibuloy at madala sa Amerika. Kaya may pressure dito sa ating gobyerno na huliin at all cost. Dito kay DJ Bantag, wala naman siyang kinalaman sa US. Kaya baka nga, sana totoo na nag-iingat lang sila. So nagiging mabait ang ating gobyerno dahil ayaw nilang mapahamak ang ating kapulisan ba o NBI. Maalala ko tuloy, yung aking naging kasamahan, si then Colonel Alexander Noble, panahon ng Cory administration. Ganyan din, fugitive, hinahanap ng batas. So, alam ng gobyerno kung saan siya nagtatago. That was 1990. Nagtago siya sa kanyang stronghold, yung Higaunon na tribal area sa may Esperanza, Agusan del Sur. Kasi mula Tiniente hanggang nag-Colonel, yan ang lugar niya, loyalty ng mga Higaunon tribesmen na sa kanya. Kaya all out ang suporta ng mga Higaunon. So doon nagtago si Colonel Noble at dinalhan ng gobyerno, Cory administration, nagpadala ng, I think, 3 battalions of Marines plus another 3 basta ang dami Army and Marines nag-operate doon sa tribal area na yon para huliin si Colonel Alex Noble. Ano pong nangyari? It's a bloodbath. Dahil lumaban ng husto yung mga tribal people in defense kay Colonel Noble dahil ang laking naitulong ni Colonel Noble sa Higaunon tribe na ito. So, bloodbath. Ang daming namatay. Ang I don't know, how do you describe it? Kasi, army itong si Colonel Noble. Mga tauhan niya, itong mga army soldiers na naghahanap sa kanya. Ito namang Marines, ibang branch of service. Alam niyo ang nangyari? I don't know kung utos ba ito ni Colonel Noble o ano na. Ang tinatamaan lang ng mga snipers, marurunong itong Higaunon tribesmen, maghunting sila ng baboy damo, nakukuha nila. Kaya sniper lang, natatamaan, nadadali ang mga Marines. Ang Army, walang galos, parang may utos na huwag niyong galamin ang Army. Marines lang ang tamaan niyo. Yun. Okay, to make the long story short, hindi nila nahuli si Colonel Noble sa kanyang tribal stronghold. Ang nangyari, si Colonel Noble ang bumaba, pumunta sa mga army camps. Una sa Bangkasi, Butuan City. Lumusob doon, walang nagawa yung mga army elements sa brigade headquarters sa Bangkasi. After that, lumusob na naman siya sa Cagayan de Oro. Kaya tumakbo yung general sa Cagayan de Oro sa Camp Evangelista. And the rest is history. Baka ito ang inaayawan ng ito yung ayaw mangyari ng administrasyon ngayon. Parang matulad sila kay Colonel Noble. Anyway, good luck sa ating law enforcement agencies paggawa ng kanilang tungkulin, arrest itong may warrant of arrest, go on. But si DJ Bantag, yung mga supporters niya, marami ang nagdarasal sa kanya, matago-tago ka, DJ Bantag. Ayaw, long live, mabuhay. Gracias, ako to. Nako, Bantag. pumayag kagad ang Chinese Coast Guard at gusto pang tumulong. So, dito tayo mag-focus mamaya na. Pag nag-uusap, nagdadialog, talagang may magandang ibubunga. Huwag lang yung patigasan ng ihi, patigasan ng ulo, yung pride ba. Okay, so
Actually, sabi ni Admiral Balilo, actually dangerous maneuvers na yon. Pinablock nila, pero nung napaliwanag, wala nang problema. Maganda doon, nakapag-usap, na ipaliwanag sa kanila, na sinasabi namin na pagka-rescue operation, wala dapat issue yung territory. Territorial dispute yan eh. Kanya-kanyang claim. Amin yan, sabi ng China, 9-dash line. Amin yan, sabi din natin. Ayun, ganyan talaga pag may territorial dispute. Kahit magkakapatid nga. Pag may away sa lupa, nagpapatayan ng mga magkakapatid. Di ba? O ganyan din yan sa South China Sea ba, West Philippine Sea. Talagang kanya-kanyang exert ang kanilang claim. Kailangan ngayon ng diskarte. So, maganda ang diskarte nitong Philippine Coast Guard vessel natin na nagpunta doon. They even offered help. Okay? So, ang Chinese Coast Guard, after nalaman nila na dapat may na-rescue, nag-launch din sila ng 2 rigid hull inflatable boats and offered help to rescue. Baliktad naman ang sinasabi nitong si Commodore J. Tariela. Sabi niya, yung Chinese Coast Guard nag-deploy nga ng kanilang rubber ba, inflatable, rigid hull, inflatable boats, nag-deploy, kailang not to assist the PCG but to obstruct and hinder their efforts in rescuing the 2 injured Filipino fishermen. Talagang magkabaliktad ang pahayag. So, malilito po ang publiko dahil sa iba-ibang pahayag. Kanino tayo maniwala? Yung sabi ng 2-star admiral na blinak lang nung una, kailang nag-usap. Nung malaman ng Chinese Coast Guard na humanitarian effort yun, rescue, pinayagan at nag-offer ng tulong. 2-star admiral nagsabi na gustong tumulong. At ito, mayroon pang video na kumakalat ngayon na makikita yung inflatable boats ng Chinese Coast Guard, klaro na naghagis ng salbabida ba o yung kakapitan, yung lumulutan, anong tawag doon? Naghagis. Life-saving equipment, hinagis. Kikita sa video, tapos may usapan pa ang female operator ng PCG at Chinese Coast nag-uusap. At ito, nagtutulungan ang dalawang Coast Guard, Philippines and China, nagtutulungan para sa pagligtas ng mga fishermen natin. Iba naman ang sinasabi ni Commodore Tariela na ang mga boats ng Chinese Coast Guard was there to obstruct and hinder the effort of kanino tayo maniniwala. Ako, mas pinapaniwalaan ko itong paliwanag ni Admiral Balilo. Duda na ako dito kay J. Tariela. I have nothing against him. Hindi ko siya kilala. Kailang una akong nawalan ng sa kanya. Yung meron siyang post sa X tungkol sa pasaring niya sa mga matataas na opisyal ng ating bayan na hindi niya pinangalanan but very clear. Mga Duterte ang pinapatamaan niya. Kasi sabi niya sa kanyang post na maiingay daw yung pag-aresto kay Pastor Kibuloy, yung overkill, maiingay daw. Kailang tahimik sa West Philippine Sea issue. Sinong pinapatama niya? Di ba si Vice President Sara? So,
So, doon ko unang napansin itong Tariela. Nung una, wala yan. Di ko kilala eh. Ngayon na naman, iba ang kanyang tono. Tapos yung palpak nila ni Secretary Bersamin, yung June 17 incident sa Ayungin Shoal, na klaro na sinadya, talagang kawawa ang ating mga Navy personnel na nasugatan, naputulan pa ng daliri yung isa. Tapos, sasabihin ngayon ni Tariela, accident lang daw. Ano pa yun? Accident, misunderstanding. Dalawa sila ni E.S. Bersamin. Ang daming nag-react nun. Kaya pinatawag sila sa Senado at nagpaliwanag doon, klaro, na it was a deliberate effort. It was an illegal use of force. Mismo ang Pangulong Marcos Jr. na ang umamin na nagkamali sila. Kulang sila ng data. Baka ito, nagkamali na naman si Tariela, kulang siya ng data. Or, according nga kay Brigadier General De Leon sa post niya, ano daw, tuta ng Amerikano, spokesman ng Amerikano itong si Tariela. Kaya sabi ni General De Leon, kaya pala na-kick out ito sa PMA. Kasi si Tariela, graduate siya ng Philippine Merchant Marine Academy. Yun pala, galing ng PMA. Hindi siya tumagal sa PMA. Kick out, sabi ni General De Leon eh. Ganun ang ugali nitong Tariela. Kaya again, di ba may statement ang AFP Chief of Staff na misinformation, may magdi-disinformation. Ito namang gobyerno ang sometimes source ng misinformation o disinformation or confusion kasi paiba-iba ang kanilang statement. Sasabihin na aksidente lang, misunderstanding. Yun pala, deliberate illegal use of force. Yung nangyari June 17. Ito na naman. Sabi ni Tariela, ang mga Chinese Coast Guard tried to obstruct, prevent yung rescue effort ng ating fisherman. Yung pala, sabi ng 2-star admiral, tumulong sila. Blinak lang nung una, lang nung naipaliwanag, pumayag at tumulong pa. They even offered help. Kanino tayo maniwala? Admiral Balilo o itong si Tariela? Bala na ako kay Admiral Balilo ako. At ito pa, napakaganda yung pagpapaliwanag, yung dialogo. May pag-asa pa na maiwasan ang sakuna. Diyan sa South China Sea gera, basta lang mag-usap na tayo-tayo lang. Huwag nating pabayaan na may foreign power yung US. Kasi kaya umaangal ang China ngayon kasi nakikita nila na may bulong, may kamay ng US influence habang nag-uusap. Sana dumating na ang panahon magising sa katotohanan ng ating administrasyon na ang nagpapagulo yung influence ng US. Okay? Hindi natin kalaban ang US, hindi tayo anti-US, kaibigan natin ang lahat kasi yun ang nasa Constitution eh. Dapat independent foreign policy tayo, friends to all, enemy to no one. Kaibigan natin ang US, kaibigan natin ang China. Walang dapat kalaban, usap-usap lang. So, salamat sa paliwanag ni Admiral Balilo na yon ang mas tama, yon ang mas pinapaniwalaan ko. Wala na akong dito kay J. Tariela. Baka tama si General De Leon na spokesman ito ng US. Kaya huwag tayong basta-basta maniwala kay Tariela.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!